Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate po kayo. Thank you. First card ni Aries, we have rest. Ayan, Aries, parang ilang araw na na lagi kayong meron kayong energy of rest, relaxation, ganun. Siguro kayo, pagod kayo lagi, no? Kaya panawagan sa inyo dito ng readings, no, is for you to rest. Give yourself time to breathe, okay? It's about time na para kayo ay magpahinga naman, bigyan naman ninyo ng pagkakataon yung sarili ninyo na makapag-take ng break sa mga pinagkakaabalahan ninyo. Trabaho, 'di ba? Career ninyo, business. Pahinga ka muna. Okay, bigyan mo naman yung sarili mo ng time na makapag-repair naman ang katawan mo ng mga damage cells ninyo para na maging rested kayo, maging masigla kayo, maging malakas, no? Muli ang inyong katawan. Okay? At makabawi muna sa pagod, sa stress na nararanasan ninyo. Okay? Para na mas maging productive kayo, 'di ba? Kung kayo ay rested, kung kayo ay may pahinga talaga. So, makikinabang din naman yan ang inyong katawan, ang inyong kalusugan. Mas marami pa kayong magagawa, 'di ba? Mas magiging productive pa kayo. At saka, magiging kayo, mas magiging, ang tawag dito, mas magiging alert ang isip ninyo, mas maraming magaganda na ideas pa ang pwedeng pumasok sa isip ninyo kapag kayo ay malakas, kapag kayo maganda ang pakiramdam, 'di ba? So what else? We have cycles. Ayan, this is a reminder para sa inyo na life is about cycles, 'di ba? May mga ending, may beginning, kailangang merong magtatapos, kailangang merong i-disconnect kayo sa buhay ninyo para kayo ay magkaroon ng tawag dito, para kayo ay magkaroon ng pagbabago, 'di ba? Para kayo ay makapagsimula ng bagong chapter sa buhay mo, para kayo makapagsimula ng bagong ganap sa buhay. Okay, Aries, kaya it's important for you to siguro uh, have time na makapag-reflect kayo because there could be some things dito sa buhay mo na kailangan mo nang i-let go, kailangan mo nang i-release sa buhay mo so that you can welcome something new, something positive, something beautiful, something better, 'di ba? Na kung ano ang kung ano yung meron kayo, 'di ba? So, 'yun. So there could be endings, no, na mangyayari dito so that you can also start a new beginning. So, we have communication. Ayan. So, pwede na meron kayong sulat. No? Nagsusulat dito. This represents you. So, pwedeng nagsusulat ka or magsusulat ka. Pwedeng on paper yan. Diba? Pwedeng hard copy talaga. Meron kayong ipapadalang sulat. Or pwedeng may i-email kayo, meron kayong i-text, meron kayong i-DM, i-PPM, pwedeng ganon. You are about to send a communication, you're about to send um, a letter, ganyan, no, sa kung sino man. So, that's good, no? Or pwede rin na kayo yan, no, na makaka-receive din. Pwedeng kayo makaka-receive ng correspondence from other people. So, good luck sa iyo. Okay? This could be related to anything. Related to work, related sa mga related sa trabaho nyo, sa business ninyo, pwedeng related yan sa personal affairs, pwede rin na communication yan from departments ng mga sa opisina ng gobyerno, 'di ba? Reminders, insurance, mga ganon. It could be coming from anywhere. Okay? So, by the way, maraming salamat po for subscribing at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. And maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, click the join button po sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership.
So, the wall, may mga obstacles na po pwedeng mapagdaanan kayo or ma-encounter ninyo Aries or po pwedeng pinagdadaanan na ng iba sa inyo sa ngayon, ano? Kasi may liwanag na dito eh. So, po pwedeng ito yung mga black parts, yung mga dark parts ng card that represents the obstacles. Pero tignan mo, meron ng liwanag, no, sa gitna at nag spread out na yung liwanag sa buong card, 'di ba? So, ibig sabihin nito na yung liwanag na yan, those are the possible solutions na gagawin ninyo or na naiisip ninyo sa ngayon in order to in order to fix, 'di ba? Kung ano man itong ano ninyo, ano man itong mga obstacles na ito, 'di ba? So, pupuwedeng ito yung mga solusyon na naiisip ninyo sa ngayon that can help you, 'di ba, na maayos kung ano man ang mga obstacles na 'to. So yun, this is promising. This looks promising kasi kumbaga nandoon na kayo sa point na pupuwedeng fina-finalize niyo na lang kung papaano ninyo gagawin ang mga bagay na 'to para ma-solve totally kung ano man ang mga obstacles na 'to, 'no? So kumbaga palapit na kayo sa solution. So we have Spirit of the River, movement toward adventure. Ayan, so this is good. No, this is good kasi kumbaga dito hindi kayo takot na mag-explore, 'di ba? Maaaring may mga kasi may new beginnings dito, 'di ba? We have cycles. Kaya may new beginning diyan, may ending and beginning. So pupuwedeng may mga sisimulan kayong bagong kaganapan sa buhay ninyo sa ngayon and you are trying or you're going to explore new things, new situation, new places. So, kasi adventure ito, ibig sabihin din ito na pupuwedeng hindi pa ninyo ito nasusubukan, pupuwedeng hindi pa ninyo napupuntahan, ganyan, or hindi niyo pa 'to nagagawa at all. So, parang wala pa kayong history, 'di ba, with this, something na ito, 'no? Kaya good luck sa'yo. So we have number one, tidy house, clarity, and organization. So this is nice, no? This is nice kasi unang-una, pupuwedeng decluttering ito ng physical living space ninyo or pupuwede rin pati opisina ninyo, 'di ba? Baka gusto ninyong linisin sa ngayon. Maaaring magre-reorganize kayo ng mga bagay-bagay sa bahay ninyo, sa opisina, ganyan. And pupuwede rin na ang iba sa inyo sa ngayon is going to, um, baka meron kayong mga kunyari, repairs, 'di ba, renovations na gagawin ngayon sa bahay ninyo or sa opisina ninyo or sa business place ninyo, puwedeng gano'n, 'no? Kasi maaaring magulo, 'no? Baka ang naiisip ninyo ay ang nakikita ninyo magulo, makalat, hindi organisado kaya, kapagka ganyan nakakaapekto din 'yan ano, sa psychological aspect natin, pati yung isip natin magulo din, hindi rin tayo mapakali, hindi tayo kapag concentrate parang aligaga din tayo ganyan, restless kapag magulo ang paligid natin, ang nakikita natin. Kaya po puwedeng, kaya ninyo aayusin ngayon yung paligid ninyo so that you will have the clarity, 'di ba, of thought para na laging maayos lang ang takbo ng isip ninyo, maging maaliwalas din ang pakiramdam at ang pag-iisip, 'di ba? Kaya good for you. So tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo, for today. And this is for the week, no? August, end of August, ito. So, we have Four of Wands. Ayan. Si Four of Wands, kasiyahan. Okay? May party, may kasiyahan, may social gatherings, family gatherings, ganon. Meron kayong tagumpay siguro na i-celebrate or pupuwede rin na this is like celebration of love, 'di ba? Pupuwedeng meron ditong kasalan, baka ikaw ay sponsor sa kasalan. Kung hindi man, baka ikaw mismo yung kakasal, puwedeng gano'n din or a-attend kayo sa isang kasalan, ano, puwedeng gano'n. Parang may party, 'no, may kasiyahan, may banquet, parang gano'n na mangyayari dito. So, have fun. Ten of Wands, ayan, si Ten of Wands burden, 'no?
bigat ito, meron kayong bigat na nararamdaman, meron kayong nararanasang ah, pupuwedeng challenging situation ito para sa'yo at, ayaw mo na, ayaw mo na 'tong ipagpatuloy. Parang siguro 'yun, may cycle tayo, 'di ba? There is an ending and beginning. So ito na 'yun, you're going to put an end to this burden. Kung ano man itong nagpapabigat ng inyong loob, nagpapasikip ng inyong pag-iisip, 'no? Maaaring nagtiis ka dito for the longest time, tiniis mo na din 'yan, eh. Kaya ngayon, parang teka lang, 'di ba? Parang hindi ko nahahayaan ang sarili ko na mag-suffer any longer, 'di ba? Kasi pupuwede rin naman na meron kang ibang choice, 'di ba? So ngayon, maybe you're going to use that option, 'di ba? So 'yun, ile-let go mo na kung ano man ang mahirap na 'to. Pupuwedeng ano 'yan, trabaho, 'di ba? Pupuwedeng i-gi-give up mo na lang yung posisyon mo sa trabaho na 'yan, pupuwedeng okey lang ma-demote ka bastang hindi ka naman ganyan 'no, na wala ka ng oras sa sarili mo, magkakasakit ka na, ganyan, 'di ba? Or pupuwedeng hihingi ka ng tulong 'no, pupuwedeng hihingi ka ng rescue diyan, 'di ba? Pupuwedeng ano 'yan, emotional burden, baka ang iba sa inyo, pupuwedeng suffering emotionally. So, siguro ngayon kung ano man yang nagpapahirap din sa'yo pupuwedeng, tatanggalin mo na rin 'yan sa buhay mo, maaaring puputulin mo na yang connection mo sa taong nagpapahirap sa'yo. We have Six of Pentacles, ayan, this is nice, this is good pagdating sa pera, kasi this is prosperity, merong, pupuwedeng kaperahang dadating, prosperity and abundance coming your way. So, magkakaroon kayo ng pera, magkakaroon kayo ng kasaganaan, pagdating sa inyong kaperahang aspeto. So, that is really beautiful, 'no? At, magkakaroon kayo rito ng, kaluwagan pagdating sa kaperahan. Puwede kang mag-save pa dito, pupuwede ka pang makapagbayad ng utang kung may pagkakautang at puwede ka pang makatulong 'no, sa kung ano man ang paparating na 'tong pera, saan man manggagaling ito, marami kang magagawa dito, you know? Ayun, puwede kang makatulong, makapag-donate pa rin, matugunan ang mga pangangailangan mo sa pera at puwede ka pang makapag-save at makapagbayad ng utang, 'no? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.